Let us open our Bible in the book of James, chapter 4, verse 8. Pwedeng, John chapter 4, verse 8, it says here, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Amen. Do you believe, mga kapatid, na malapit sa atin ang ating Diyos? Amen. Hallelujah. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Let us pray. Hallelujah. Father God, we thank you so much for this day, Panginoon. Hallelujah. We believe, O God, na kanina ka pa narito, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Manguna ka sa gawain ito, Panginoon, and we rebuke, O God, any kind of distractions in this morning, Panginoon. Hallelujah. At nawa, Panginoon, ay gubli mo ko sa iyong likuran, O Diyos, for I know nothing, Lord, without you. And ingatan mo, Panginoon, ang bawat mga kapatiran, Lord God, na patungo pa lamang sa bahay panambahang ito. At maging pagpapala, O Diyos, ang iyong mga salita sa aming puso't isipan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Malayo tayo makakaupo, mga kapatid. Praise God. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa pribilehiyong ito, mga kapatid, na ako po ay ma-assign na Sunday School. Pagkat sinat po ko ng ating Sunday School Director, mga kapatid. Siya po ay hindi maayos po ang kanyang pakiramdam, mga kapatid. Maraming salamat sa ating Diyos na tayo po ay naririto lahat. Tayo ba ay masaya, mga kapatid? Yeah. Hallelujah. Praise God. At ang pamagat ng lesson na ito ay nagsasabi na drawing nigh to God. Tayo ba ay malapit sa ating Panginoon, mga kapatid? Amen. Hindi naman lumalayo ang Diyos sa atin, di ba, mga kapatid? Tayo ang lumalayo sa ating Panginoon. But now, let us isa-isahin natin, mga kapatid, no, yung meaning ng sabi dito, drawing nigh to God. Lumapit sa ating Panginoon. Meron ditong mga abbreviation, mga kapatid, isa-isahin natin. Hallelujah. Drawing, letter D. It starts with letter D, mga kapatid. And D for this time is or stands for delight, mga kapatid. Let us open in the book of Psalms, chapter 37, verse 4. Praise God. Malaya pong makapagbasa ang unang makakita, mga kapatid. Psalms 37:4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Praise God, hallelujah. Pakagandang mensahe ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi dyan, draw nigh to God. Lumapit tayo sa ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Tayo ba ay mayroong ninanasa sa umagang ito? Meron ba tayong nais, mga kapatid? Hallelujah. Sabi ng ating Diyos, delight thyself. Lumapit lamang tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Di ba? Napakagandang imbitasyon yun ng ating Diyos na sinasabi niya na tayo ay lumapit sa Kanya, mga kapatid. Di ba? Maganda itong verse na ito na example natin sa unang letter, mga kapatid, no? In Psalms chapter 37, verse 4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Tayo ba'y maligaya, mga kapatid? Amen. Ang isang taong maligaya, mga kapatid, hindi lang ito yung nakangiti. Pero ang mas malalim, ang kahulugan ng salitang maligaya, mga kapatid. When we say maligaya, deep inside talaga yun na nararamdaman ng isang tao sa kanyang puso. And kapag tayo ay malapit sa Diyos, di ba, maligaya ang ating mga puso. Hindi mo ma-explain yung kaligayahan na binibigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Di ba? Walang makapapantay sa kaligayahang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi dito, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng inyong mga puso. Ano man daw yung desire ng ating mga puso, mga kapatid, ay ibibigay ito sa atin ng ating Panginoon. Basta, i-dwell lang natin yung ating mga sarili sa ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya may mga times na pakiramdam natin, malayo tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng ating Diyos, siya ay nag-invite, mga kapatid, na tayo ay magpakaligaya sa Kanyang presensya. Amen? Hallelujah. And ito yung time na dapat maging maligaya ang isang Kristiyano, mga kapatid. Dahil ang goal natin sa umagang ito ay magpakaligaya sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag nating hayaan, mga kapatid, na nandito tayo sa church ng malungkot.
Amen. Sabi nga, di ba, nandirito ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Dapat maligayan ang ating mga puso at kaluluwa, mga kapatid. Ano man yung ating pinagdadaanan, dapat maligaya pa rin tayo sa ating Diyos. Hallelujah. Sapagkat tayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. At may kasamang pangako ito, mga kapatid, sabi ng ating Diyos. He will give you the desires of your heart. Isang magandang pangako, mga kapatid, mula sa ating Panginoon. No? Kung ano yung mga bagay na nais mo ay ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. And it's a conditional promise, mga kapatid. Hallelujah. Basta tayo ay magpapakaligaya sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Kaya lahat ng maligaya sa presensya ng ating Diyos, say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. May na, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. And now, the second letter. Ano yung una, mga kapatid? D stands for delight. Amen. Hindi ito yung iniinom, mga kapatid. Pag sinabing delight, ay magpakaligaya ka sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. Ang ating Diyos po ay nasa ating mga puso, mga kapatid. Kaya minsan nakakaramdam tayo ng kalungkutan kasi nakakalimutan natin na ang Panginoon ay nasa ating mga kapatid. Praise God. Hallelujah. And the second one, rely. Let's open in the book of Proverbs. Bible reading tayo, mga kapatid. Proverbs chapter 3 verse 5. Proverbs chapter 3 verse 5. Ako na lang magbabasa, mga kapatid. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Sabi dito, R stands for rely. Kanino ba tayo nagre-rely, mga kapatid? Sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi dapat tayo mag-rely sa ating mga sarili kasi minsan ang sarili or madalas hindi din mapagkakatiwalaan. Di ba number one nating kalaban ang ating mga sarili, mga kapatid? Amen? Hindi po sa umaga nag-alarm na yung orasan mo, pero yung katawan natin, mga kapatid, napapagod pa, inaantok pa. Kalaban natin ang ating mga sarili sa mga pagdedesisyon. Unang-una nating nakakalaban ang ating mga sarili, mga kapatid. Pero sabi ng ating Diyos, trust in the Lord with all thy heart. Na buong puso, mga kapatid. Tumiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Naalala ko, nung nag-devotion si Sister Bless, ito talaga yung, sorry mga kapatid ko, magamit ko yung si Sister Bless, mga kapatid. Kasi, unang beses ko yung narinig na dapat ay maging dependent tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Dapat nagre-rely lang tayo sa ating Diyos. Sapagkat, di ba sabi nga sa Book of John, ang ating Panginoon ang mga kapatid, ang vineyard at tayo ang kanyang mga sanga. Wala tayong magagawa, mga kapatid, kung hiwalay tayo sa ating Panginoon. Do you believe? Amen. Kaya dapat wala tayong una or number one na pinagre-relayan kundi ang ating Diyos. Hallelujah. At sabi dito, lean not unto your own understanding. Sapagkat ang karunungan ng tao, mga kapatid, ay isa siya sa mga nakakapagpahamak sa atin. Minsan, sa sobrang katalinuhan, mga kapatid, napapahamak ang isang tao kasi pakiramdam niya, alam niya lahat. No, kaya niya gawin lahat. Na hindi niya ina-acknowledge yung presensya ng ating Panginoon. Hindi na siya nagre-rely sa ating Diyos, mga kapatid. Nagre-rely na siya sa kanyang mga sarili. But then, sabi ng ating Diyos, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Kaya, kanino tayo number one na magre-rely, mga kapatid? Kanino? Sa ating Panginoon. Yung tinatawag nating self-reliance, hindi yan masama, mga kapatid. Huwag lang sumobrang tiwala sa sarili. Ngayon parang, kapatawag ito, galing na galing sa sarili, no? Pero this time, ang importante, dapat magre-rely tayo sa ating Panginoon. Wala tayong ibang kakapitan, mga kapatid, at pagtitiwalaan, kundi ang ating Diyos. Hallelujah. Sabi pa dito in verse 6, in all thy ways acknowledge Him. In-acknowledge ba natin ang ating Panginoon, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Makikita mo sa isang tao na
palagi niya ina-acknowledge ang ating Diyos, lalo na kapag may natanggap siyang blessing, mga kapatid. Unang-unang bukang bibig niya ay salamat sa ating Panginoon. No? Sapagkat lahat ng mga pagpapala na ating tinatanggap ay nagmumula sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, wala tayong ibang pagkakatiwalaan at pasasalamatan, mga kapatid. Sabi pa dito, napansin nyo doon sa unang verse natin, mga kapatid, merong sabi ng ating Panginoon doon, delight thyself, doon sa unang verse, mga kapatid, na sabi doon, delight thyself, di ba? At may pangako doon sa dulo na verse. Dito din, mga kapatid, sabi dito, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Itutuwid ng ating Panginoon ang ating mga daraanan, mga kapatid. Di ba? Sa isang tao na naliligaw ang landas, mga kapatid, wala ang ating Panginoon. Sa isang tao na naliligaw ang landas, na wala ang Diyos sa kanyang buhay, mga kapatid. Kaya, hindi tuwid. Masasabi niya na hindi tuwid ang kanyang buhay. Pero tayo ngayon, mga kapatid, tuwid ba ang ating buhay? Amen. Kasi kasama natin ang ating Panginoon. Tinutuwid na patuloy ng ating Diyos ang ating mga buhay, mga kapatid. Likod lang natin yung hindi tuwid. Pero ang buhay natin, mga kapatid, tinutuwid dyan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ano yung number 1? Ilagap natin, no? Magpakaligaya tayo sa ating Panginoon. And then rely. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. And minsan, sa ating mga buhay, dumarating sa point na kapag sobrang daming problema, nawawalan tayo ng tiwala. No? Number 1 sa Panginoon. Parang sobrang nag-worry tayo, mga kapatid. Dapat, as a Christian, hindi tayo warrior, mga kapatid. Diba? Dapat maging warrior tayo. Amen? Dahil nandiyan ang Diyos, lagi nating kasama, mga kapatid. Hallelujah. And number 3, adore. Ano ba yung sabihin ng adore, mga kapatid? Yung pala yun ni Pastor Dov. Pag sinabing adore, mga kapatid, no, parang sa Tagalog, kumahanga. Nung sabi nga, I adore you. Parang sa Tagalog, pag translate mo, sinasamba kita. Parang ganun, mga kapatid. Pero alamin natin dito kung ano nga ba ibig sabihin ng adore, mga kapatid. Yung mga kids natin, medyo timing tayo. Matthew chapter 22. Let's open our Bible, mga kapatid. Tulungan niyo akong magbukas ng verse, mga kapatid. Matthew chapter 22, verse 37. At sinabi niya sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iibig mo. Praise God. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Dito pala sa adore, ang ibig sabihin na to, mga kapatid, ay pag-ibig. Pag-ibig kanino? Pag-ibig sa ating Diyos. Diba? May nagtanong kasi nito, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ano yung mga Sadducees tsaka Pharisees, mga kapatid? Ano daw ba yung pinaka o yung greatest na katuruan ng ating Diyos, mga kapatid? Hallelujah. Ayan, sabi ng ating Panginoon dito, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Hindi niyo ba napansin, mga kapatid, yung pangalawang verse natin kanina sa Proverbs chapter 3, verse 5, and siya sa una, mga kapatid, Psalms chapter 37. Magkakatumba sila, mga kapatid, no? And sabi dito, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord, or thou shalt love the Lord thy God, ang iyong Panginoong Diyos, ng buong puso, mga kapatid. Hallelujah. Sino ba laman ang puso nyo? Amen. Wala ibang kundi. Dapat number 1, ang ating Panginoon, mga kapatid. Siya dapat yung unang makita sa ating puso, mga kapatid. Dapat nga, meron tayong, alam niyo yung hierarchy, mga kapatid? Yan. Dapat, alam ng mga teacher yan, ha? Sister Ada. Yung hierarchy, mga kapatid, para siyang triangle. Now, kung sino daw yung nasa taas, ayun yung pinakalis. Pero sa atin, dapat baliktad, mga kapatid. No? Pag binaliktad mo yung triangle kasi, mga kapatid, mas malaki yung scope nung nasa taas. Sino ba yung unang-una dapat natin na makita ng Diyos sa ating mga puso, mga kapatid? Siya dapat. Hallelujah. And yung pangalawa,
Pangalawang dapat laman ng ating mga puso. Sino? Ang ating mga pamilya, mga kapatid. Hindi natin pwedeng i-disregard na mauna, mahalin ng ibang tao, kundi dapat pamilya. And then next na kung sino pa man yung gusto mong mahalin. Pero dapat, number one, ay ang ating Panginoon. Dahil tandaan natin mga kapatid, wala pong ibang inibig ang ating Diyos, kundi tayo. Amen? Tayo lagi nasa isip ng ating Panginoon. Naalala ko po, yung nabasa ko yung libro na pamagat ng mga kapatid, yung Purpose Life Driven. Ang ganda doon mga kapatid. Sabi doon, no, nung tayo po ay ginawa ng ating Diyos, walang iba inisip ang ating Panginoon, kundi tayo mga kapatid. Hindi daw tayo pwedeng pumili kung sino yung magiging nanay at tatay natin, kundi ang Panginoon yung pumili para sa atin. Na yung DNA daw ng ating mga magulang ay talagang pinili ng ating Panginoon. Kaya wala tayong mapipili mga kapatid. No, ganoon din sa ating Diyos. Hallelujah. Pinili tayo ng ating Panginoon mga kapatid. And wala dapat tayong unang mamahalin kundi ang ating Panginoon. Sabi nga, ang first love dapat natin ay ang ating Diyos mga kapatid. Hallelujah. And sabi pa dito, this is the first and great commandment. Ito yung pinakauna mga kapatid. At walang ibang, ito yung dakila at pangunahing utos mga kapatid. Ito yung unang-unang utos ng ating Diyos. Amen? Kung mahal natin ang ating Panginoon, dapat makita sa ating mga buhay mga kapatid na naluluwalhati natin ang ating Diyos. Amen? Minsan nauuna pa yung mga ibang bagay. Kaya tuloy na papaghalataan tayo na hindi natin inuuna ang ating Panginoon. Dapat una-una pa lang ay kausapin na natin ang ating Diyos. Dapat lagi tayong may personal talk sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ano yung number 3? Adore. Pag-ibig or pagsamba natin sa ating Panginoon, mga kapatid. And then, next, what letter is the next, mga kapatid? W. And it stands for wait, mga kapatid. Wait. Hallelujah. Basahin natin sa Psalms chapter 27, verse 14. Bible reading ulit tayo mga kapatid. Psalms chapter 27, verse 14. Psalms 27, verse 14. Maghandlay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas, at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo ba ay naghihintay sa ating Panginoon? Amen. Ano bang pakiramdam ng naghihintay mga kapatid? Mahirap. Mahirap maghintay. Hindi madali maghintay, lalo na sa atin, mga Pilipino mga kapatid. Likas sa atin na maging mainipin. Kaya, sabi dyan mga kapatid, tayo ay magpakalakas. Habang nag-aantay tayo sa ating Diyos mga kapatid, let us gain our strength. Hallelujah. Hindi madaling maghantay mga kapatid. Kaya nga, dito nasusubok ang ating faith sa pag-aantay mga kapatid. Di ba? Mayroon tayong mga bagay or tao na hinihintay. Pero hindi agad dumarating mga kapatid. And God is testing our faith. Ang ganda na sinabi dyan mga kapatid, no? Ang ganda na sinabi dyan sa verse 4 sa verse 14 sa Psalms. Nabasahin ko ulit mga kapatid. Hallelujah. Magantay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas. Hallelujah. Kaya habang hinihintay natin ang ating Diyos, mga kapatid, ito yung time na dapat tayo ay nagpapakalakas sa ating Panginoon. Amen? Huwag tayong manghihina mga kapatid. Huwag tayong mapagod. May pangako ang ating Panginoon na tayo ay Kanyang babalikan. Kasi mayroong mga bagay na hinihintay, may mga bagay, may mga tao na umaalis na hindi na bumabalik. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, may pangako sa atin. No? Na nung siya ay umalis, sabi ng ating Diyos, siya ay
babalik. At siya yung iniintay natin ngayon mga kapatid. At nararamdaman natin lahat na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Huwag naman tayong masumpungan ng ating Diyos na nangihina at nanlulupaypay. Mga kapatid, sabi dito, magdalang tapang ang iyong puso at inulit muli, umasa ka sa ating Panginoon. Wala tayong ibang aasahan muli, kundi ang ating Diyos mga kapatid. Hallelujah. Napakagandang pangako ng ating Panginoon mga kapatid. No? Magantay ka sa Panginoon. Kaya nga sinabi ng ating Diyos na magantay ka kasi babalik siya mga kapatid. Amen? Naniniwala ba kayong babalik ang ating Diyos? Amen. Kaya sinabi ng ating Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng pag-asa na siya ay magbabalik. Amen? Hallelujah. Praise God. And now, a letter I mga kapatid. Ephesians chapter 6 verse 18. Sinulit makapagbasa mga kapatid. Bible drill tayo. Ephesians chapter 6 verse 18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu na lahat ng panalangin at daig sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daig na patungkol sa lahat ng mga banal. Praise God. Habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid, tayo daw ay need na manalangin, mga kapatid, na magdalanginan sa bawat isa. Hallelujah. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, mga kapatid. Pag sinabing intercede, sino bang gustong magpaliwanag, mga kapatid? Pag sinabing intercede or intercession, mga kapatid, sinong gustong magpalawak? Recitation tayo. Pumagitna. Ano pa mga kapatid? Pagpagitan. Ayun. Pag sinabing intercede mga kapatid, no? Halimbawa, meron tayong request mga kapatid na panalangin. No? Ipapanalangin. Halimbawa ako, may prayer ako mga kapatid. And then, meron ding papagitna mga kapatid, meron ding magpipray para doon sa aking pinananalangin mga kapatid. Ganun po siya. Ganun yung ganun yung vision ng ating prayer intercession mga kapatid para sa ating mga panalangin. No? Parang ang ibig sabihin ba, magpapanalanginan mga kapatid na hindi lang ikaw yung nagpipray doon sa prayer mo mga kapatid. Amen? Naiintindihan mo ba? Amen. Kaya nga, meron tayong, hindi lang talaga napuputal mga kapatid yung ating prayer meeting. Maganda sana yung mga kapatid. No? Habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik na ating Panginoon mga kapatid, tayo ay nagdadalanginan sa bawat isa. Ano ba? Continuous prayer mga kapatid. Tayo ba ay nagpe-pray pa rin continually mga kapatid? Amen. Hallelujah. Huwag nating wawalain ang pananalangin mga kapatid. And what else? Spirit-led prayer mga kapatid. Hindi lang yung, alam mo kasi nararamdaman natin, no? Ang isang panalangin na nilulukuban ng banal na espiritu mga kapatid. Kaysa dun sa panalangin na, halimbawa, pag-gising sa umaga, nanalangin ka, salamat Panginoon, then nag-end na dun mga kapatid. Iba yung nararamdaman mo kapag nililid ka ng spirit habang ikaw ay nananalangin mga kapatid. Mararamdaman mo talaga ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Kanina ba nung kayo ay nag-devotion mga kapatid, ay naramdaman niyo ang pagkilos ng ating Diyos? Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating Diyos mga kapatid. No. Meron pang 5 minutes mga kapatid. Ano yung number 1 ulit? Delight. Number 2? Rely. Amen. Next? Adore. And wait. Intercede. And never give up for letter N mga kapatid. Huwag tayong susuko. Amen. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing mga kapatid. Manalangin na walang patid. Huwag tayong sumuko, no? Lalo na sa pag-aantay sa ating Panginoon. At para maramdaman natin yung presensya ng ating Diyos mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga natin Panginoon, no, ini-invite niya tayo. No? Siguro ito ay with open arms mga kapatid na iniimbitahan tayo ng ating Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. Kasi nga,
May nabasa kong quote mga kapatid dati. Tayo daw ay lumalayo sa ating Diyos, no? Pero it takes 2 step back para maramdaman natin yung presensya ng ating Panginoon. What does it mean mga kapatid? Gaano man tayo lumayo sa ating Diyos, no? Isang step or 2 step pabalik lang. Andyan ang ating Panginoon mga kapatid. Ibig sabihin, hindi lumalayo ang ating Diyos. Tayo ang lumalayo sa ating Panginoon mga kapatid. Kaya ilagak natin yung ating mga sarili sa ating Panginoon. And last to that is G. Glorify. Amen. Psalms chapter 50 verse 23 mga kapatid. For our last verse. Psalms chapter 50 verse 23. Praise God. Praise God. Sino bang pwede magbasa mga kapatid? Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni umumusta man sa kanyang kapwa. Sa Psalms chapter 50. Ako, verse 20. Sige po, ako na lamang po ang magbabasa. Sabi dito, whosoever offereth praise and glorified me. Amen. And to him that ordered this conversation, aright will I show the salvation of God, mga kapatid. Means that, para maramdaman natin ang ating Panginoon, mga kapatid, at patuloy tayong lumapit sa presensya ng ating Diyos, we must glorify our Lord, mga kapatid. Hallelujah. Mas malalim yung ibig sabihin ng glorify, mga kapatid, ano? Kesa doon sa salitang praise. Kung naalala niyo yung nabanggit dati ni Sister Chat, praise, worship. Pero mas malalim ang ibig sabihin ng glorify, mga kapatid. Hallelujah. Dahil nandoon na lahat, mga kapatid. Ulitin ko po sa Psalms chapter 50 verse 23, whosoever offereth praise, glorify me, mga kapatid. Amen. And to him that ordered his conversation, aright will I show the salvation of God. When we say praise, mga kapatid, no, ito yung papuri natin sa ating Panginoon. Tama ba, Sister Chan? Yung may kasamang mga salita na papuri sa ating Panginoon. And then when we say worship, yung pagsamba natin sa ating Diyos. Yung? Because of who He is. Yes, because who He is. Kung sino ang ating Panginoon, mga kapatid. And then, doon sa glorify, mga kapatid, ito yung sabi ng ating Diyos, who offered praise and glorified me. Yung pinakamalalim, mga kapatid, na way of praise and worshiping the Lord, mga kapatid. Hallelujah. And ano pa, mga kapatid? Ano? When we say praise, it's genuine worship, na totoong pagsamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Minsan hindi natin nararamdaman yung ating Panginoon kapag tayo ay nag-altar call, no? Nararanasan siguro ito ng bawat isa sa atin. Naranasan ko na rin minsan, mga kapatid. It's because there is a hindrance, right? Na merong humahadlang para maramdaman natin yung presensya ng ating Diyos, mga kapatid. Sometimes it's because of our action. Meron tayong nagawa, no, na hindi naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Or yung iniisip natin, nandito tayo sa church, pero wala yung isip natin sa service, mga kapatid. Wala tayong focus sa ating Panginoon. Amen? But sabi dito, who offered praise unto the Lord, glorified Him. Amen? And ano nga ulit yung last letter, mga kapatid? G, for glorify. Sana, mga kapatid, ay nawa, tandaan natin, no? Yung mga abbreviation na yan na nililesson sa Sunday School, mga kapatid. Kasi maganda siya, balikan, no? Kapag nababasa natin yung ating mga notes, no? Again, D for delight, R for rely, A for adore, and wait, intercede, never give up, and glorify. Ito yung mga key natin, mga kapatid, para patuloy nating mailapit yung sarili natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya wala na nawa na magsasabi sa atin na malayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos, mga kapatid. And meron pa akong message si Sister Chad.